Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda natin bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Tuloy-tuloy po tayong magnilay, tuloy-tuloy po tayong magdasal, mag-ayuno, magsakripisyo para sa ating pagbabalik loob. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria ang lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako. At dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalagas sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kaususan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok,
Buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Ngayon'y panahon marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito man ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapatak niya ang ulan ng mga banal, sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa ating dambana ng Santo Padre Pio. Sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay patuloy na nagninilay, tayo nagdadasal, at tayo humihiling din. Kaya rin po tayo nagpupunta sa mga simbahan, bisita iglesia, upang tayo makapagbalik loob, at ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin. Kung sa Ebanghelyo kahapon, sinabihan na tayo na makipag-ayos sa mga taong tayo ay may galit o mga taong may galit sa atin. So dalawa po yun. Tayo galit doon sa tao walang kasalanan, o sila galit pero tayo walang kasalanan. So galit lang. Sa Ebanghelyo ngayon, may panibagong hamon. Sadya bang pataas ng level ng panawagan sa atin ng Panginoon, sapagkat pahirap din ang pahirap ang hamon para sa atin. Kung kahapon, ang pagbabalik loob ay hindi lamang nakasalalay sa individual na responsibilidad, na kung saan, kung ako ay nagkasala, hingi akong patawad sa Diyos. Kundi, ito ay isang komunal na responsibilidad na kailangan nating akayin, hikayatin, at tulungan ang mga nagkakasala sa atin kahit wala tayong pagkakasala. Ganun po yung kahapon na Ebanghelyo. Upang sila ay makapagbago. Ganon din sa atin. Upang pag sila rin, ganon ang sitwasyon, vice versa lang. No? Ngayon sa Ebanghelyo, hinihimok tayo na ibigin natin maging ang ating mga kaaway. Mukha pong mahirap, no? Mahirap po. Mahirap. Kasi ngayon pa lamang, ang dami na nag-aaway-away sa internet, no? Sa kanilang mga pages. Unfriend dito, unfriend doon. Di po ba? Tapos pagharapin kayo, sabihin mo, mahal mo isa. Mahal mo ba siya? Mahalin mo siya. Di ba't napakahirap gawin kaagad?
Mahirap. Magkakaproblema tayo pag pinagharap natin ang isa't isa. Ngunit kung iisa-isahin natin ang mga hamon ng Panginoon sa mga nakaraang araw, sa mga pagbasa na ating napakinggan, itinuturo sa atin na may kasagutan sa ganitong sitwasyon. Upang makasunod tayo sa hamon ng Panginoon, para maibigan natin ang ating mga kaaway, meron pong first step na ating gagawin. Ito ay maidadaan natin sa pamamagitan pa rin ng pagpapatawad. Bago natin mamahal ang isang tao ng lubos, patatawarin muna natin. Katulad ng ating Panginoon, mahal niya tayo. Pinapatawad tayo. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nabanggit, sabi, dapat tayo maging ganap. Sa English, sabi, we should be perfect as your heavenly Father is perfect. Napaka-perpekto ang pagmamahal ng ating Panginoon. Siya ay parating nagpapatawad sa lahat ng mga, ito yung kondisyon, marunong magsisi. At inaalalayan tayong lahat upang magawa natin ang proseso ng pagsisisi. Inaakay tayo, hinahanap tayo. Naaalala niyo po ba pag ang isang tupa ay nawala sa 100 tupa, pilit hahanapin ng Diyos upang maibalik siya sa kawan. Kung siya ang Panginoon ay ganon, tayo bilang tao, kawangis ng Diyos, dapat ganon din. Kilala ng Panginoon tayo, o tayo ay kilala ng Panginoon. Kahit tayo pa ay nasa sinapupunan ng ating mga ina, alam na ng Panginoon. Kahit bilang ng hibla ng buhok natin, alam niya, kilala niya tayo. Sa makatuwid, ang pagkilala ay tanda ng pagmamahal. Sadya namang totoo rin sa ating karanasan bilang mga tao. Pag tayo nagmamahal, pilit natin kinikilala ang gusto natin, ang iniirog natin, ang sinisinta natin. Kami na 40 plus, o kayo, kung sino man kayo na 40 plus na, kung ayaw niyo pang umamin na kayo. May panahon, nung high school o kayo ng elementary, meron tayong Islam book. Tama? Susulat mo doon kung ano yung gusto mo, yung ayaw mo, ano yung kahinaan mo, ano yung kalakasan mo. At ikaw na may-ari ng Islam book dahil crush, no? Kinikilig ka, ikaw mag-a-adjust doon sa taong mahal mo. Di mo siya gagalitin, di mo siya kakalabanin. Pagkus, anong gagawin natin? Iti-take note natin yung mga gusto niya. Pag na-take note na natin ang gusto niya, yung ayaw din naman niya para maiwasan. Kinikilala natin ang tao. Sa panahon ngayon, di na uso ang slam book, anong ginagawa? Nag-i-stalk na lang, mga stalker. Dami niya, no? Pinagmamasdan, nagbabantay saan? Sa My Day. O ano nang ginagawa niya? Tapos kikiligin ka rin. Isa-isahin mo yung mga post niya. Babantayan mo kung ano nang ginagawa niya. Kahit may, alam mong medyo mali na yung ginagawa, ikaw kinikilig pa rin. Mahal mo eh. Pag mahal mo, kikilalanin mo. At pag kilala natin ang lubusan ng isang tao, mas naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon, ang kanilang pinagdadaanan. At dahil dito, nagiging mas considerate tayo. Nagiging mas maluwag tayo sa taong nakilala natin. Kahit sa mga away-away sa Tulfo, o kaya doon sa face-to-face na pinapanood nyo sa YouTube,
Di ba, pag ikaw nagkaroon yung dalawa, pinagtagpo na yung dalawa, di mo kilala, galit na galit. Pero pag nalaman mo yung isang tao, may anak, di ba nagbabago ang ating isipan at puso? Nalaman mo yung kaaway mo, may cancer yung asawa. May pinapakain na 30. Di ba tayo'y nahahabag? At kung minsan, yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapatawad. Dahil nakikita na natin, nakikilala na natin ang taong ito. At nakikilala rin natin ang ating mga sarili bilang makasalanan. Na kung sakaling mapunta tayo sa ganong sitwasyon, baka ganon din ang mangyari sa atin. Ang punto ay kilalanin at intindihin natin kung bakit nawawala sa landas ang ating mga kaaway, kung bakit sila may kulang o may kakulangan sa pagmamahal. Ang isang taong kulang o walang karanasan sa isang bagay, katulad naman ng pagmamahal, ay hindi rin makakapag-express ng pagmamahal. Sa pag-aaral sa psikolohiya, ang mga taong parating galit ay madalas kulang o walang karanasan sa pagmamahal. Alalahanin niyo yung mga dalagang tiyahin niyo. Ako meron akong tiyahin na naging matandang dalaga. Di po ba masusungit? Masusungit kasi walang lambing sa katawan. Wala silang naranasan daw na pagmamahal. Pero kung ako, mahal na mahal ko pa rin ang tiyahin kong yon. Bakit? Bagkus sa kanyang kasungitan, mapagbigay. Oo, mabunganga ang aking tiyahin. Pero, sagana naman ako, kung sakaling hindi ako binigyan ng baon ng malita ko, binibigyan ako ng baon ng tiyahin ko. Usually, ang kanilang love language, di ba meron tayong mga love language? Pasigaw. Kasi nga, kulang sa lambing sa katawan. Dahil nga po, sila nakararanas ng pagmamahal noon, kaya di nila alam, wala po silang bokabularyo ng salitang magmahal. And we cannot give what we do not have. Kung kulang ang pagmamahal ng isang tao, iparanas natin sa kanyang pagmamahal upang siya ay magbago. Ating ipadama sa kanila na merong realidad ng isang pagmamahal at sila ay magbabago. At the same time, ito rin ang parehong karanasan na magpapatuloy sa atin personal na pagbabalik loob. The conversion of others become the level up of our conversion. Na tayo ay manatiling mapagmahal at sana'y maging perpekto sa pagmamahal ng Diyos upang tayo makapagpatawad at makapagbigay ng pagmamahal at kapatawaran sa ating kapwa kahit na sila ay naging kaaway. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasama, humihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utuso. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak mo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagdiriwang naming banal ang paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit sa katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inayabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalan para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluwan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo'y mamahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may tapat. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kapwa pamaginan, mag-isama ng mahusay, patawarin ang kaaway. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan. Ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos na lakas mo ibigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po tayo sa panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay mayroong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikatlo, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawat ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, malugod naming ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkasapos po ng banal na misa, isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating ulitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang siglata. 50 taon niyang dinala
sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpapagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayo manalangin. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtim. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos, Ama, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mapatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Pedro, Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala
sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mari na pong ialay mga bulaklak sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio. Sa mga nais mag-alay ng rosas, available pa po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.